Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Christine lalo pang lumakas at isa na ang tropical storm. Wind signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Ilang lugar sa Bicol Region binaha bunsod ng malalakas na pag-ulan na dulot ng Bagyong Christine. Probinsya ng Masbate nawala ng supply ng tubig at kuryente bunsod ng masamang lagay ng panahon. Pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay sa kontrobersyal na extrajudicial killings sa nakaraang war on drugs ng Duterte administration, ipinagpatuloy ngayong araw. Dating Senador Laila de Lima dumalo sa investigasyon. Investigasyon ng Senado ukol sa war on drugs campaign ng Duterte administration sisimulan na sa Lunes, ayon kay Senator Coco Pimentel. At Ilocos Norte, Congressman at Presidential son Sandro Marcos mariing binatikos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si PBBM at lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 22, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali, hindi makadadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ngayong araw, October 22. Samantala, irerekomenda ni Quadcom Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na magkaroon na lamang ng joint investigation ng Senado at Kamara kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagpadala ng sulat sa House Quadruple Committee ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabing hindi ito makadadalo sa pagdinig ngayong araw. Nakasaad sa liham ni Attorney Martin Delgado III, bukod umano sa maing abiso, kadarating lang ng former president sa Davao mula sa Maynila noong October 17. At dahil sa katandaan at mga engagement nito, hindi mainam ang pakiramdam nito at kinakailangan munang magpahinga. Tiniyak naman ng abogado ng dating Pang Duterte, nais nitong dumalo sa pagdinig ng Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Dumating man o hindi sumipot si former President Duterte sa pagdinig, handa naman ang Quadcom sa pagpapatuloy ng hearing. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Samantala, sa gitna ng isyung pagsasagawa ng parallel Senate probe sa extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte, planong irekomenda ni House Quadruple Committee Overall Chairperson Representative Robert Ace Barbers na magkaroon na lang ng joint hearing ang dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue. Ito ay upang mapabilis ang investigasyon at pagpasa ng mga panukalang batas kaugnay ng pagdinig. Ba't hindi na lang natin pag-isahin, parang BICAM? Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigasyon. Para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng dalawang bill, no? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill na we filed, together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Gayunman, kailangan munang aprubahan ng liderato ng Kongreso at Senado ang rekomendasyong ito. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, walang probisyon sa Senate rules na pwedeng magsagawa ng joint investigation ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa muling pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quadruple Committee ngayong araw hinggil sa mga kaso ng extrajudicial killing sa war on drugs ng dating Administrasyong Duterte, isa sa mga dumalo bilang resource person si dating Senator Laila de Lima. May mensahe naman ito para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nakadalo sa pagdinig ngayong araw. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live.
Rosalie, ano na yung latest dyan sa Quadcom hearing? Aga dumating sa Kamara si dating Senador at Justice Secretary Leila De Lima bilang isa sa mga resource person ng ikasyam na pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom o ng extrajudicial killings o EJK sa nakalipas na administrasyon. Hindi makakadalo sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi mainam ang pakiramdam nito. May mensahe ang dating senador na kilalang pangunahing kritiko ng administrasyong Duterte. Well, I hope he gets well na. So he would have the health to face the music. So sana nakita mo na yung Duterte, sana gumaling na kayo, magpagaling po kayo para meron kang lakas na harapin ang lahat. 7 taong nakulong si De Lima dahil sa drug charges na isinampa laban sa kanya, subalit na-dismiss naman ang mga ito sa ilalim ng Duterte administration. Isa si De Lima sa pangunahing tumutuligsa sa anti-drug war ni dating Pangulong Duterte dahil sa umano'y EJK. Samantala, bukod kay De Lima, present din sa pagdinig si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Alas 9:30 ng umaga ang schedule ng Quadcom hearing, subalit halos alas 11 na ng umaga nag-umpisa ang pagdinig. Hiling naman ni Quadcom Co-Chairperson Representative Benny Abate kay dating Pangulong Duterte, sana'y gumaling na ito makapunta sa susunod na hearing at sagutin ang maraming mga katanungan. Dagdag pa nito ay sana samahan siya ng iba pang invited personalities na nagtatago pa rin umano hanggang ngayon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sisimulan na rin ng Senado ang pagdinig sa War on Drugs campaign at mga kaso na extrajudicial killings ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay Senator Coco Pimentel na siyang mangunguna sa investigasyon, nakatakda ang pagdinig sa Lunes, October 28. Mula sa Senado, kumuha tayo ng update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, kasama rin ba sa iimbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ella, kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa inisyal na listahan ng mga iimbitahan sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga issue ng kampanya kontra illegal na droga noong siya pa ang pinuno ng bansa. Ito ang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson Aquilino Coco Pimentel III. Kabilang sa mga iimbitahan sa pagdinig ay sina retired police colonel at former Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma. Gayon din si dating National Police Commission o NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at ang dating Senador Leila De Lima. Itinakda na ang unang pagdinig ng Senado sa War on Drugs sa Lunes, October 28 sa ganap na alas 10 ng umaga. Sinabi naman ni Pimentel na hindi dapat makaapekto sa kredibilidad ng investigasyon ang pagdalo ni na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ito ay lalo pat hindi naman sila ang mangunguna sa komite kundi si Senador Pimentel. Sa halip ay hinihikayat nito ang mga kapwa nito senador na magpakita ng interes sa Senate probe. Ito ang tugon ng mababatas matapos manawagan ng grupong akbayan na mag-indefinite leave muna ang dalawang senador habang isinasagawa ang pagdinig ng Senado kaugnay sa Duterte drug war. Kilalang kaalyado ng dating Pangulo sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Dawit din ang dalawang senador sa issue ng war on drugs bilang dating hepe ng Philippine National Police si Senador de la Rosa habang Special Assistant to the President naman si Senador Bongo. Sa kasalukuyan, Ella, ay wala pa ring tugon sina Senador de la Rosa at Senador Bongo kaugnay nga dito sa panawagan ng akbayan. Kaugnay naman sa suhestyon ni Representative Ace Barbers, kaugnay sa pagsasagawa ng joint probe ng House at Senado, sinabi niya na bagaman ito ay magandang ideya, ngunit napakahirap niya itong ipatupad dahil sa scheduling problem. Ayon yan kay Senador Pimentel. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naninindigan ang mga kongresista na ituloy ang investigasyon sa sinasabing maling paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte. Anila, hindi sila magpapasindak sa mga pahayag ng Vice Presidente.
Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanap lang ng maidadahilan ng mga kongresista para mai-impeach siya, kaya nagsasagawa sila ng hearing. Wala pang inilalabas na bagong pahayag si VP Duterte pero sinabi nitong hindi siya natatakot at hihintayin niya ang mga susunod na pagdinig ng Kamara kaugnay ng mga alegasyon laban sa paggamit ng pondo ng OBP at DepEd. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at bagkus ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Ikinagulat ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang mga bagong tirada na inihayag ni Vice President Sara Duterte laban sa pamilya Marcos sa isinagawang press conference ng Vice Presidente noong Biyernes. Sa kanyang official Facebook post, sinabi ni Governor Manotoc na ikinagulat niya ang pagdawit ng Vice Presidente kay Senator Amy Marcos, gayong isang loyal at masugid na taga-suporta ni VP Sara, si Senator Amy Marcos. Si Governor Matthew Manotoc ay ang bunsong anak ni Senator Amy Marcos. Ayon pa kay Governor Manotoc, sa kanyang ilang beses na pakikisalamuha kay VP Sara, lagi naman itong friendly at professional. Kaya't nakalulungkot anyang isipin na makita itong namimersonal sa politika. Sa huling sinabi ng gobernador na dalangin niya ang kapayapaan at makakabuti para sa Vice Presidente. Naniniwala ang dalawang political analyst na mas titindi pa ang bangayan sa pagitan ng kampo nila Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ilang eksperto, maaaring magpatuloy pa ang direktang pambabatikos ng Vice Presidente kay PBBM. Narito ang report ni Nel Maribojo. Mas titindi pa ang bangayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa political analyst na sina Attorney Michael Henry Yusinko at Professor Dennis Coronacion, kahit hindi pa sumasagot si Pangulong Marcos sa pambabatikos ni VP Sara, asahan pa ang patuloy na hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo. Panimula pa lang to, iinit pa to at gugulo pa to. When I say iinit pa, gugulo pa ang usapan. Lalala pa yung bardagulan. Tayong mga nanonood, tayong mga nasa paligid, we should expect the political discourse to be more heated, more intense, and I would say dirtier. Tingin ko hindi na po kahit kailan na magkakabate o magkakaroon ng maayos muli nila yung relasyon nila. Unless of course, there will come a time na yung interest nila ay magiging pareho na naman pagdating sa politika. Naniniwala si Attorney Yusinko na malaki ang posibilidad na bahagi ng political strategy ni VP Sara ang kanyang pagpuna sa Marcos administration. This is part of a bigger or broader political strategy that is also connected to the elections in next year, no? So
yan talagang taktika nila, no? They will do something outrageous like the press con so that it will generate political discussion, political debates. Sa kabila naman nito, para sa dalawang analyst, hindi na dapat tinatalakay pa sa publiko sa isang press conference ang mga pagpuna sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Atty. Yusinko, kung may ebidensya ng irregularidad, maaaring isampa naman sa ombudsman o sa Kamara para sa impeachment complaint. Para naman kay Professor Coronacion, kung may personal na hindi pagkakaunawaan, dapat pag-usapan na lamang ang mga ito ng dalawang pamilya upang malutas. Hindi dapat dinidiscuss yan sa publiko if it's a feud, personal difference between the president and the vice president. Tingin ko hindi dapat hindi nila dinidiscuss yan. It should be between themselves, even between their families. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihain sa Kamara ang dalawang panukalang batas upang amyendahan ang espionage laws. Ito ang House Bill number 10983 na naglalayong parusahan ang espionage o pag-iispiya hindi lamang sa panahon ng digmaan kundi maging sa panahon ng kapayapaan. Gayon din ang House Bill number 10988 na magpapataw naman ng mas mabibigat na parusa sa mga akto ng pag-iispiya. Ayon kay Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, kailangan nang repasuhin ang mga umiiral na espionage law upang makatugon sa kasalukuyang sitwasyon sa gitna ng mga umiiral na global security threats, technological advancements at pabago-bagong espionage activities. Nagparehistro na ng kanilang official social media accounts ang ilang aspirants sa iba't ibang national at local positions sa darating na 2025 midterm elections. Samantala, hindi naman tatanggap ng paid political ads ang TikTok at Google sa darating na halalan. Narito ang report ni Dante Amento. Nasa 62 aspirants sa darating na 2025 midterm elections ang nagparehistro ng kanilang social media accounts na gagamitin nila sa pangangampanya. Alinsunod ito sa inilabas na resolusyon ng komisyon na nag-uutos sa lahat ng kakandidato kasama ang party list at campaign teams na ipatala ang kanilang opisyal na social media accounts, pages, websites, podcasts, blogs, vlogs at iba pang online at internet-based campaign platforms hanggang Disyembre 13. Ito ay bilang bahagi ng kanilang pagnanais na i-regulate at ipagbawal ang maling paggamit ng social media para sa halalan sa susunod na taon. So we're not only talking about the politician but also their influencers and supporters. So napaka-importante po, malinaw po yun. Lahat po sila magpaparehistro. They have to register YouTube all their respective accounts. So nobody will be exempted in this regard. Ang mga mabibigong iparehistro ang SOCMED accounts ay maaring pagpapaliwanagin o kaya tuluyang tanggalin ang content o alisin ang mismong account. What if the platforms will be used in order to promote misinformation, disinformation, and fake news? Yan at all costs lalabanan nating lahat. Samantala, kaugnay naman ng online campaigning, ayon sa Google at TikTok, hindi sila tatanggap ng paid o bayad na political ads ng isang kandidato o grupo sa paparating na halalan. Paliwanag ng TikTok, ayaw nilang magamit ang kanilang platform sa pagkakabahabahagi. We don't allow political advertising kasi ayaw namin na maging venue for division. We don't want people to feel divided. We want people to come together to exchange ideas freely and safely and positively. So sa Google platform po, during the regulated period, wala rin pong political ads. Samantala, ang Meta naman na namamahala sa Facebook at Instagram ay tatanggap pa rin ng bayad na political ads. Pero kapag ang content ay mapanganib at malinaw na peke, ay i-take down o tatanggalin nila. Nangako ang tatlong kumpanya na hindi sila papayag na magamit ang kanilang platforms sa pagpapakalat ng fake news, disinformation o misinformation. We will continue to work with COMELEC and other election stakeholders in fulfilling our commitment to make our platform a place for equality, safety,
dignity, and free speech. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ni Apollo Kibuloy ang pagtanggap sa nomination ng grupong Workers and Peasants Party o WPP. Sa sulat ni Kibuloy na ipinadala sa Commission on Elections, sinabi nito na ayaw na niyang madamay pa sa sigalot sa loob ng partido. Mas gusto na niyang tumakbo bilang independent sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Nirevoke po niya ang acceptance on the ground na ayaw niyang ma-involve sa any intra-party disputes. But nagpapasalamat pa rin siya sa Workers and Party Philippines, sa Workers and Peasants Party. Nagpapasalamat pa rin si Pastor for the nomination. Inaasang ilalabas bukas ng Commission on Elections o COMELEC sa kanilang website ang pangalan ng lahat ng nominees ng party list groups o organization na kasama sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, sa pamamagitan nito ay makikita ng publiko ang sinumang maaaring sampahan ng reklamo sa komisyon tulad ng disqualification. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ilang nominees ba ang inaasahan na isa sa publiko ng COMELEC? Magandang umaga, Ella. Nasa 1,560 na nominees na mga party list group ang mayroon para sa 2025 national and local elections. Tigsa 10 yan, Ella, bawat grupo sa kabuuang 156 party list na kasama sa raffle noong nakaraang October 18. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas nga, Ella, ilalabas nila ang lahat ng nominees sa kanilang website. Bahagi ito ng transparency measure na ginagawa ng COMELEC para makita ng publiko ang tumatakbo at makilatis din, pati na ang kanilang kwalifikasyon. Dagdag pa ng komisyon, kapag nailagay na sa kanilang website ang mga pangalan ng mga ito, maaaring masampahan ng kaso ang mga nominee. Pwedeng filean ng cancellation of nomination at pwede namin tanggapin yan 5 araw pagkatapos ang publication. Kaya nga sana, para naman hindi natin nasisisi ang COMELEC kung bakit nagiging nominee ito, kung bakit nakatakbo, sana naman ay exercise natin yung kapangyarihan na yan at karapatan natin na mag-question sa kahit na sino. Kasama sa pwedeng isampang kaso o reklamo ay ang disqualification. Halimbawa, kung may question o problema sa kwalifikasyon nito tulad ng citizenship, residency at iba pa, pwede rin na ipakansila, Ella, ang kanyang nominasyon. Kapag nakansila ang nominasyon ng isang nominee sa party list, ay hindi na ito maaaring palitan. Pagka naman na-disqualify lang, ay maaari pa itong palitan basta pareho ng grupo. Yan ang ating update. Mula dito sa Maynila, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Tukoy na ng Philippine National Police ang 2 sa 4 na suspect sa kidnapping ng American National sa Zamboanga del Norte noong Huwebes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, isa rito ang kabilang sa Rug Gallery ng PNP. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Bumuo na ang Philippine National Police ng Critical Incident Management Task Group na mag-iimbestiga sa pagdukot sa American National na si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte noong Huwebes. Katuwang ng PNP sa isinasagawang investigasyon ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang persons of interest matapos na matukoy ang 2 sa 4 na suspect. Pinasok po yung bahay po ng biktima ay kasama po doon yung kanyang asawa at yung kanyang mga in-laws po at accordingly doon sa mga nakausap na mga witnesses, one of the suspects ay apparently ay wala naman pong takip sa muka at nakita po doon na sinasabing inaayos di umano yung isang bangka po doon. So may mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito, even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. So ito po yung naging lead kung bakit na-identify po natin. We have the alias so far po.
Sa ngayon, inaalam na lamang ng PNP kung anong grupo kabilang ang mga suspect. They are now conducting operational research to confirm whether itong dalawang persons of interest natin is associated or at least affiliated sa Abu Sayyaf group or any local terrorist group operating in these areas po. Kinumpirma rin ni Brigadier General Fajardo na hindi pulis ang mga suspect gaya ng pakilala ng mga ito. Based po doon sa initial profile po ay hindi naman po. So ang tinitingnan po is yung possible affiliation and association po nitong dalawa na may alias na po tayo doon sa mga LTGs o local terrorist group operating doon po sa areas po na yon. Sinabi pa ng General na inaalam pa ng PNP ang totoong motibo sa pangingidnap, lalo na't hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na ransom demand ang pamilya ng biktima. Isa po yun sa iniisip po at pinag-aaralan nga po ng ating investigating unit kung talagang ang intention po talaga ay kidnapping for ransom ay dapat po sa ngayon po since October 17 pa po nangyari itong insidente, October 21 na po ngayon, 4 days has already lapsed and yet wala pa pong nare-receive na any demand for ransom. So lahat po ng anggulo maliban po sa kidnapping for ransom po ay inaalam po at iniimbestigahan po. Nakausap na rin po ng ating investigating unit yung mismong asawa po ng biktima at yung iba pa pong nakakakilala sa biktima. Ang FBI nakikipag-ugnayan na rin sa lokal na pamahalaan at sa pamilya ng biktima kaugnay ng insidente. Noong Huwebes ng gabi, October 17, dinukot ng 4 na armadong suspect na nagpakilalang mga pulis si Eastman sa loob ng kanyang bahay sa Sitio Tungawan, Barangay Poblasyon, Sibuco, Zamboanga del Norte. Pumalag ito kaya't nabaril ng mga suspect sa mabilis na tumakas kasama ang biktima. Lula ng bangka patungo sa direksyon ng Sulu o Basilan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ng sabina ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilang personalidad at dokumento kaugnay ng muling investigasyon sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, naniniwala silang makakatulong ang mga ito upang malinawan ang kaso. Kasama sa mga kakasuhan ay sina dating National Police Commissioner Edilberto Leonardo at ex-PCSO General Manager Royina Garma. Nakatakda na mamaghain ng kaso ng murder at frustrated murder ang pamilya ni Barayuga. Higit 2.4 million passengers ang inaasahan ngayong taon ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula October 21 hanggang November 4 na mga uuwi ng kanilang probinsya para pumunta sa mga sementeryo. Ayon sa pamunuan ng PITX, pinaghahandaan na nila ang dagsa ng mga pasahero at tinitiyak na meron silang masasakyan. Narito ang ulat ni JP Nunez. Nakahanda na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa inaasahang bulto ng mga pasahero sa parating na long holiday sa Nobyembre. Sa pagtaya ng PITX mula October 21 hanggang November 5, inaasahang tataas ang bilang ng mga biyahero sa terminal. Maaaring umabot umano ng higit 2.4 million passengers mula October 21 hanggang November 5. Ngunit ayon kay Jason Salvador, head ng Corporate Affairs at spokesperson ng PITX, sa October 25, meron na rin silang inaasahang pagtaas sa passenger count. Inaasahan natin na marami sa ating mga kababayan ang magsisiuwi ahead of time upang sa ganun hindi na sila makipagsabayan sa pagbugso ng tao sa 30 at 31. As of October 21, umabot na rin sa higit 130,000 ang foot traffic sa PITX. Mas mataas umano ito kaysa sa regular na foot traffic tuwing Lunes. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na ang PITX sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa pag-i-issue ng special permit. Ang LTFRB nag-commit na mag-i-issue ng mga special permits upang sa ganon, kung kinakailangan naman ng additional units, kaagaran naman natin itong mabibigyan at mapapabiyahe ang ating mga kababayan. Inaasahan naman na magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga tauhan sa paligid ng terminal para isaayos ang traffic.
Habang ang Philippine National Police naman magdadagdag ng mga police personnel para sa pagpapanatili ng seguridad sa mga pasahero at pagsasagawa ng mga inspeksyon. Paalala ng PITX sa mga luluwas ng probinsya na planuhing mabuti ang kanilang mga biyahe upang hindi maantala. Mas mabuti rin na meron ng early booking para hindi na pumila sa mga ticketing booth sa holiday rush. Hanggat maaari, kung kaya nyo pong planuhin na maaga ang inyong mga paglalakbay, it would be best if you could reserve early, buy your tickets early upang sa ganun, maiwasan po natin yung last minute preparations at yung pag-aantala dito sa terminal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga biyahero, kanselado ngayon ang biyahe ng ilang bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX bunsod ng Bagyong Christine. Base sa advisory na inilabas ng PITX as of 9:30 ngayong umaga, kanselado ang biyahe ng AB Liner na patungo ng Calauag, Quezon dahil ilang mga kalsada ang not possible sa ngayon. Hindi rin muna makakabiyahe ang ilang bus ng Ceres na patungo ng Iloilo City dahil kanselado ang sea travel sa Batangas Port na patungo sa Caticlan Port. Kasama rin sa cancel trips ang biyahe patungo ng Masbate dahil sa banta ng bagyo. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa mga bus company para sa rebooking ng kanilang mga ticket. Stranded ngayon sa iba't ibang mga pantalaan sa bansa ang mahigit sa 1,000 mga pasahero bunsod ng masamang lagay ng panahon na dulot ng Bagyong Christine. Gayunman, nananatiling normal ang mga biyahe sa Manila North Port at wala pang biyahe ng mga barko ang nakakansila dahil sa bagyo. Mula sa Manila North Port Terminal, alamin natin ang update kay JP Nunez Live. JP, may posibilidad bang makansila pa ang biyahe ng barko dyan sa Maynila? Aga, nag-aabang pa tayo ng abiso sa Philippine Ports Authority. Doon kasi sa 11 a.m. na update ng Pag-asa ay signal number 1 dito sa Metro Manila. At supposed to be kapag merong nakataas na wind signal ay dapat walang biyahe ng mga barko. Yung mga pasahero dito, tinanong natin kanina, nag-aabang din sila ng abiso dun sa mga shipping lines kung magkakaroon ng cancellation dun sa kanilang mga biyahe. Kung meron naman, kung matutuloy pa rin naman yung kanilang mga biyahe, mamayang 2:00 ng hapon ay aalis na yung mga barko o yung barko na kanilang sasakyan patungo dun sa mga area na kanilang pupuntahan sa Visayas region. Iniulat ng Philippine Ports Authority na merong nasa higit 1,000 mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan o sa iba't ibang mga pantalan dahil sa banta ng Bagyong Christine. Mula doon sa datos ng Port Management Office, merong 1,105 na stranded na pasahero sa mga port sa Bicol, 8 sa Eastern, Leyte at Samar, at 6 naman sa Masbate. Yung mga stranded na pasahero sa Tabaco Albay at sa Matnog ay nabigyan ng libreng pagkain sa loob ng pantalan. Stranded yan mula pa kagabi hanggang ngayong tanghali. Mula ito doon sa Pamahalaang Panlalawigan at Department of Social Welfare and Development o DSWD yung mga ipinamahaging pagkain. Dito naman sa Manila North Port Passenger Terminal, wala pang mga biyahe ng barko ang kanselado. Maayos na nakakabiyahe yung mga pasaherong uuwi sa mga probinsya. Ang abiso ng PPA doon sa mga pasahero ay makipag-ugnayan muna doon sa kanilang mga shipping lines kung may biyahe ng barko bago sila pumunta sa mga pantalan upang hindi maabala at hindi ma-stranded. Taga dito sa may North Port Passenger Terminal, ito yung nandito yung mga pasahero na nag-aabang. Tuloy-tuloy pa rin naman silang nakakapasok dito sa terminal at wala pang abiso yung shipping line kung merong cancellation dun sa kanilang mga biyahe ng barko. Sa ngayon, yung sitwasyon nila dito ay maluwag yung mga nag-aabang dito sa loob ng terminal. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.
Samantala, kanselado rin ngayon ang ilang domestic flights. Bunsod pa rin ang masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyong Christine. Base sa latest situational report na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ngayon ang mga commercial flights sa Masbate Airport kung saan apektado ang nasa 104 na mga pasahero. Suspendido rin ang mga nakaschedule na flight sa Tacloban at Catarman Airport dahil sa nararanasang malalakas na pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin. Muli namang nagpaalala si CAAP Director General Captain Manuel Tamayo sa lahat ng area center managers na mahigpit na ipagbawal ang pagbiyahe ng light aircraft bunsod ng masamang lagay ng panahon. Binaha ang ilang mga lugar sa Camarines Sur bunsod ng malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Christine sa lalawigan. Sa ngayon ay nakataas na ang red alert status sa buong probinsya dahil sa walang tigil ng mga pag-ulan. Mula sa Pili Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan sa Latandol Live. Ryan, tuloy-tuloy pa rin ba yung mga pag-ulan dyan at ano-ano yung mga lugar ang binahana dyan sa Camarines Sur? Yes, Aga. Simula pa kagabi o kahapon ng mga alas 5 ng hapon ay tuloy-tuloy hanggang ngayon ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Camarines Sur. At tama ka, Aga, yung ilan ngang mga bayan dito sa Camarines Sur, kagaya dito sa lugar na tinatayuan namin sa Pili, ay lubog na sa baha. Nakataas na ngayon ang red alert status sa buong probinsya ng Camarines Sur. Ibig sabihin, inaasahan na ang malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na maaaring maramdaman sa probinsya. Kaya binaha ang ilang lugar sa bayan ng Pili, San Fernando, Milaor, Minalaba, Caragay, Tinalmud, Lagunoy, Presentacion, Buhi, Calabanga, Sangay, Kanaaman at ilan pang mga lugar sa probinsya. Sa ngayon ay naghahanda na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Camarines Sur sa posibleng pagpapalikas sa mga maapektuhang residente. Inalerto na rin dito ang mga membro ng response cluster ng probinsya para sa karagdagang tulong upang mailikas ang ating mga kababayan na lubog sa baha. Samantala, naghanda na din ng mga relief packs ang local government ng Camarines Sur upang maipamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyong Christine. Patuloy na rin ang pangangalap ng datos ang mga kawani ng PDRRMC Camsur sa mga lugar at bilang ng apektado ng mga pagbaha sa lalawigan upang makatugon sa pangangailangan ng mga ito. Samantala sa Albay naman, sa bayan ng Tiwi ay nagpatupad na ng forced evacuation dahil sa patuloy na tumataas ang tubig sa lugar. Sa sitio Sihoton sa bayan ng Santo Domingo, Albay naman, nagkaroon ng landslide na nadamay ang isang poste ng kuryente ng Albay Electric Cooperative na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa lugar. Kasalukuyang kinukumpuni na rin ito ng mga tauhan ng Aleco. Sa bayan ng Manito naman, bumagsak ang tulay na kawayan na nag-uugnay sa Barangay Kawit at Itba. Dahil sa lakas ng ulan, pinapayuhan ng MDRRMO Manito ang mga tao na huwag na munang tumawid sa tulay na ito. At yan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Matapos makaranas ng magdamag na mga pag-ulan bunsod ng bagyong Christine, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang ilang mga lokal na pamahalaan sa Camarines Norte dahil sa pagtaas ng tubig baha sa ilang mga lugar sa probinsya. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, sa mga lugar na dyan sa Cam Norte ang nagpatupad ng preemptive evacuation at gaano nakarami ang mga inilikas dyan? Yes, Ella, sa ngayon, dalawang bayan na dito sa Camarines Norte ang nagpatupad ng preemptive evacuation. Ito ang bayan ng Daet at ang bayan ng Binsons. Sa ngayon, Ella, aabot na sa 24 na individual sa bayan ng Daet ang inilikas na dahil sa pagtaas ng tubig baha. Bunsod nga nitong patuloy na pag-ulan dala ng bagyong Christine. At dito naman sa bayan ng Binsons, Ella, sa kapapasok lang na impormasyon, itinaas na ng
tinaas na sa forced evacuation ng LGU Vinsons ang ginagawang pagpapalikas nito sa kanilang mga residente, lalo na yung mga nasa coastal areas. Kabilang dito, Ella, ang mga barangay na pinagsagawaan ng forced evacuation dito sa bayan ng Vinsons ay ang mga barangay ng Sabang, Sula at Catbalogo. As of 6 a.m. kaninang umaga, dito sa bayan ng Vinsons, umabot na sa 240 na pamilya o katumbas ng 759 na individual ang nadala na sa 3 evacuation center dito sa naturang bayan. Kanina, nagbigay na ng direktiba si Governor o si Camarines Norte, Governor Dong Padilla, na agad ma-deliver ngayong araw ang mga family food packs para sa mga displaced families. Ipinag-utos na din ng gobernador sa DepEd na ihanda ang mga paaralan sakaling kulangin ang mga itinalagang evacuation center ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon, bukod sa suspension of classes, suspendido na rin ang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno sa probinsya, maging ang mga pribadong opisina. Patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng PDRRMO kaugnay sa posibleng paglaki pa ng mga displaced families na maapektuhan itong bagyong Christine. At kanina nga, sa pakikipag-ugnayan natin sa PDRRMO, nakatakdang magsagawa ng forced evacuation na din ang mga bayan ng Mercedes at Daet bago pa tuluyang maglandfall dito po o bago pa tuluyang manalasa ang bagyong Christine dito sa lalawigan ng Camarines Norte. At ngayon nga, nakita natin ang sitwasyon ng ating mga kababayang Kamnorteño dito sa mga evacuation center. Nakita natin, dala na nila yung kanilang mga pangluto. Narito yung mga kaldero nila, yung mga takure, yung uling, yung mga pinggan para nga sa pananatili nila dito sa evacuation center dito sa Camarines Norte. At nabanggit nila kanina, yung ilang mga problema nila dito ay yung CR dahil pagpunta nila dito sa mga evacuation center ay wala sila o sarado yung mga CRs natin at dahil nga walang pasok at wala din tubig. Kaya ginagawa nila, umiigib pa sila dun sa malayo para lamang may magamit na tubig dito sa kanilang mga pangangailangan. At napansin din natin na hanggang sa ngayon wala pa din dumadating at sinasabi nga nila wala pa rin dumadating na ayuda mula sa lokal na gobyerno at mula sa national government para sa kanilang mga pangangailangan dito nga sa mga evacuation center. Particularly dito tayo ngayon sa bayan ng Vinsons. Yan muna ang update mula dito sa Camarines Norte. Balik sa inyo, Ella. Alright, maraming salamat, Brian Baldarahe. Nawalan ngayon ng supply ng tubig at kuryente ang isla ng Masbate. Bunsod ng nararanasang mga pag-ulan sa buong lalawigan dahil sa bagyo. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia Live. Jerry, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Masbate at kailan pa nagsimula yung brownout dyan? Yes, aga ngayon nga nakakaranas tayo dito ng mahina hanggang malakas na pagbuhos ng ulan at malakas na rin ang pagbugso ng hangin, partikular dito sa siyudad ng Masbate. Aga. Nawala na ng supply ng kuryente sa buong isla ng mainland Masbate kaninang bandang alas 9:30 ng umaga dahil sa patuloy na naranasan pag-ulan simula pa kagabi. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, may 3 pamilya na nasa evacuation center sa bayan ng Esperanza. Pansamantalang nananatili sa itinalagang evacuation center doon sa naturang bayan. Nakaranas naman ng hanggang tuhod na pagbaha sa Poblasyon 2 sa bayan ng Calavera sa Islang Burias, umabot hanggang sa loob ng mga pamamahay ang tubig baha. Dito sa Masbate City, napalot din na may pagbaha sa may kalsada ng Barangay Tugbo at pinamaduan sa bayan ng Mobo. Tumas din ang tubig sa mga bahay sa Barangay Tabuk doon sa bayan ng Mobo. At mayroon din ilang mga sasakyan na mahaba na din ang pila doon sa may Barangay Usab, busod na inapawan ng tubig ang kalsada. Samantala aga ay nakaranas din ng pagtaas ng tubig o pagbaha sa mga kalsada sa sakop ng Barangay Rizal doon sa Sorsogon City, gayon din sa bayan ng Castilla sa Sorsogon. At sa malaking puno naman ng pili ang bumagsak doon sa Barangay Palugtok doon sa Irusin, Sorsogon. At nandito nga tayo aga dito sa passenger terminal ng Masbate City Port. At kanina nga ay natasa na ng Philippine Ports Authority yung mga shipping lines na kanilang ilagay sa shelter o sa ligtas na lugar, yung mga sasakyang pandagat na nandito sa pantalan dahil nga itong paglakas ng bugso ng hangin
dito sa siyudad ng Masbate. Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nakaalerto na ang buong puwersa ng Office of the Civil Defense Cordillera Administrative Region dahil sa inaasahang pananalasan ng bagyong Christine. Sa ngayon ay nakararanas na rin ng mga pag-ulan na dala ng bagyo ang probinsya ng Isabela, habang naghahanda na rin sa epekto ng bagyo ang lalawigan ng Cagayan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, dyan ba sa area ng Cordillera ay ramdam na ang epekto nitong bagyong Christine? Ella, dito sa kinalalagyan ko ngayon, dito sa City of Pines ay wala pa. Makulimlim pa dito sa Baguio City at inaasahang mamayang gabi o madaling araw ay mararamdaman natin ang epekto ng bagyong Christine. Nakalerto na ang tanggapan ng Civil Defense Cordillera sa anumang epekto ng bagyo. Tinututukan ng tanggapan ang mga lalawigan ng Cordillera na prone sa flooding gaya ng Abra, Kalinga, Apayao, Ifugao at landslide sa lahat ng lalawigan. Naka-red alert status ang tanggapan dahil sa posibleng sama ng panahon. Tiniyak ng OCD CAR na handa ang mga LGU sa Cordillera batay sa pinakahuling tala at presentasyon ng mga LGU. Sapat ang mga food at non-food items para sa mga apektadong residenteng sakaling mangailangan ang mga ito dahil sa epekto ng bagyo. Tiniyak ng DSWD Cordillera na lahat ng food at non-food items ay naka-preposition sa lahat ng lalawigan. Samantala, nakataas na sa signal number 1 ang buong lalawigan ng Isabela ngayong araw, October 22, dahil sa banta ng bagyong Christine. Dahil dito muling ipinatutupad ang liquor ban policy alinsunod sa Provincial Ordinance number 2020-13-1 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibenta, pagbili at pagkonsumo ng nakalalasing na inumin. Maliban dito, ipinagbabawal na rin ang paglalayag sa mga baybayin sa nasasakupan ng lalawigan ng Isabela, maging ang pangingisda at pagligo sa mga katubigan. Samantala, nagdeklara na rin ng class suspension ang ilang mga bayan sa Isabela mula sa preschool hanggang high school. Sa kasalukuyan, bagamat nakararanas ng mahina hanggang katamtamang lakas ang pag-ulan sa buong lalawigan, nananatili pa ring possible ang lahat ng tulay maliban lamang sa nasirang Turod Banquero Bridge sa bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, magpapakawala ng tubig ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA Maris na aabot sa 144 cubic meters per second bilang paghahanda sa dalang ulan ng bagyong Christine. Isang gate ang nakatakdang bubuksan ng NIA Maris mamayang alauna ng hapon. Inaabisuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan River na maging alerto upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente. Samantala, sa Cagayan Province naman, naghahanda na ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team sa posibleng maging epekto ng bagyong Christine sa probinsya ng Cagayan. Tiniyak din ng TFLC-QRT na gumagana ang lahat ng kanilang mga rescue asset na gagamitin kung kinakailangan. Samantala, puspusan na ang pagliligpit, pag-aayos at paglalagay sa ligtas na lugar ang mga gamit sa silid-aralan at opisina ng iba't ibang mababa at mataas na paaralan sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Christine. Kabilang dito ang ilang mga paaralan sa Lalo, Gonzaga, Piña Blanca, Calayan, Solana, Apari, Tuaw, Abulog, Lasam, Bagao, Bugi, Enrile, Gataran, Cagayan. Ella, dito naman sa Baguio City ay nag-abiso na rin si Mayor Benjamin Magalong sa mga residente dito sa Baguio City na huwag muna silang maglalabas ng kanilang basura simula bukas October 23 hanggang 26 dahil nga pag itong mga basura ay isa sa mga dahilan na nagka-clog sa mga drainage system dito sa lungsod ng Baguio upang hindi nga maiwasan ang pagbaha dito sa lungsod. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Aabot sa 140 mga pasahero sa Lucena Port ang stranded ngayon matapos na makansila ang biyahe ng ilang mga barko na patungo ng Masbate, Romblon at Marinduque. Mula sa Lucena City, makibalita tayo kay Japet Kablayda live.
Japet, kumusta yung sitwasyon ng mga stranded na pasahero dyan sa Lucena Port? Tuloy-tuloy naman ang ayudang ibinibigay ng pamahalaan ng port dito sa Lucena City at nakaabang din ang ilan sa mga pamunuan ng barangay ng Dalahican at maging ang syudad ng Lucena City sa anumang pangangailangan ayon sa Disaster Risk Reduction Management Office ng Lucena City. Kaninang alauna ng umaga nag-umpisang kanselahin ang biyahe ng barko patungong Marinduque, Romblon dito sa Lucena City Port dahil sa bagyong Christine. Kahapon pa ng alas 8 ng umaga, maunang kansilahin ang biyahe ng barko patungong Masbate. Sa tala ng Philippine Port Authority ng Lucena City, sa ngayon ay mahigit 140 na ang bilang ng stranded na sana ay patungo ng Marinduque, Romblon at Masbate. Kanina nag-inspeksyon naman ang PPA sa kanilang pasilidad upang matiyak na maayos na magagamit ng mga na-stranded na pasahero. Nagpaabot na rin ng tulong ng pagkain ang port at ang Moriones Port Services and Trading Incorporated. Ayon sa Lucena City DRRMO, kasunod na nito ang tulong mula sa Barangay Dalahican at lokal na pamahalaan ng Lucena City sakaling magtagal pa ang mga pasahero sa pantalan dahil sa kanseladong biyahe. Samantala, makulimlim pa lamang at may mga mahinang pag-ulan ang nararanasan dito sa Lucena City. Wala pa tayong nakukuhang ulat hinggil kung may mga nailikas ng mga residente sa iba't ibang lugar. Patuloy din ang monitoring ng Lucena City Risk Reduction and Management Council sa Dumakaa River at itong Iam River na malalaking ilog dito sa syudad na madalas tumataas ang tubig at nagiging sanhi ng pagbaha sa mabababang lugar dito sa Lucena City. Aga sa ngayon ay nakakaranas din ng katamtaman at may bahagyang lakas ng hangin at mga pag-ulan sa mga baybaying dagat dito naman sa southern portion ng Quezon at maging itong Polillo Group of Island at itong Reyna Island, Infanta, Real at General Nakar. Yan muna ang update mula dito sa Lucena City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Japet Kablayda. Samantala, napanatili ng Tropical Storm Christine ang taglay nitong lakas habang kumikilos sa Philippine Sea sa silangan ng Bicol Region. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 2 sa lalawigan ng Catanduanes at signal number 1 sa iba pang bahagi ng bansa. At para alamin ang latest sa bagyong Christine, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang update kay Bagyong Christine. Napanatili po nito ang kanyang lakas na umaabot po sa 65 km per hour near the center o maximum sustained winds na 65 km per hour near the center at pagbugso o gustiness na umaabot po sa 80 km per hour. At base po sa ating analysis, nakita natin ang sentro nito sa layong 335 km silangan ho ng Virac, Catanduanes. So yung mata po nito ay nasa dagat ho, nasa east of Bicol Region ang ating estimate ng kanyang sentro. So ang kanyang movement for the past few hours ay pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. So kung mapapansin niyo po, yung kanyang movement mabagal pa rin talaga over the past few hours at sa mga susunod na oras, ina-expect natin mabagal yung pagkilos nito. Isa pa ito sa mga hindi magandang senaryo na nakikita natin dahil ibig sabihin po niyan, kahit hindi pa po nagla-landfall itong bagyo ay babad po tayo sa mga pag-ulan and yung impact din ng wind posibleng ma-expose yung ating landmass dito sa Bicol Region, some parts of Eastern Visayas at yung natitirang bahagi pa po ng Luzon dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Sa track po na ipinalabas ng Pag-asa kaninang 11 a.m., ay makikita po natin that in the next 24 hours, ang kanyang sentro ay tinatayang nasa 280 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. So nasa dagat pa rin po yan bukas. Ang kanyang sentro, nasa dagat pa rin bukas. At posible na kung hindi po magbago yung kanyang track at direksyon, ay posible po itong mag-landfall bukas ng gabi. So, andito po, makikita po natin 24 hours and then posible mag-landfall tomorrow evening. So, by 48 hours from now, severe tropical storm na po ito in the vicinity of Mayoyao, Ifugao.
So makikita din po natin na posibleng landfall scenario po nito ay dito sa Northern Luzon. Kaya lang, importante din hong ma-remind po tayo na hanggat nasa cone of probability po yung inyong mga lugar, ibig sabihin ay posible rin pong mag-landfall doon. Posibleng northward or southward pa po ng ating track. Samantala, in the next 72 hours, ine-expect natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na ng 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Bacnotan, La Union, so nasa labas na po ito ng landmass by 72 hours. And then 96 hours, posible na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So sa Saturday morning pa po yan. Kaugnay dyan ng signal number 2, nakataas na po ngayon sa Catanduanes. Ibig sabihin po niyan ay posible ang minor threat to life and property. Minor to moderate threat to life and property. Signal number 1 naman po nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at maging sa Tarlac. Sa Zambales ay signal number 1 din, kasama po dyan ang Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, signal number 1 na rin ho tayo ngayon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ng Polillo Islands, Masbate kasama po ang Dicao Islands at Burias Islands, sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Albay at Sorsogon. Signal number 1 pa rin po doon. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Group. So again, yung rainfall po natin, rainfall amount na ina-expect natin na dala at posibleng maging cause nitong si Bagyong Christine, ngayong araw ay intense to torrential, so malakas na mga pagulan pa rin ang inaasahan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar. Samantala, heavy to intense naman o pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga pag-ulan na pwedeng maranasan sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Isabela at Quezon. The rest of Cagayan Valley naman ay moderate to heavy rains. Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, Romblon, Marinduque, and the rest of Visayas. So kung tutusin po, kung babalikan po natin yung ating satellite, halos buong bansa po ngayon ay cloudy o maulap ang papawirin at may mga light to moderate rains. Pero meron ding areas na concentrated yung mga pag-ulan at yun po yung mini-mention ko ngayon, yung mga area na ito kung saan ay nakataas ang ating weather advisory. Ibig sabihin, napakalakas talaga at concentrated yung mga pag-ulan na ina-expect natin sa araw na ito. Sunny Puersang nagsagawa ng literal live fire exercises ang Philippine Marines kasama ang military troops ng Estados Unidos at Japan sa Burgos, Ilocos Norte ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng pagsasanay ng mga sundalo ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Mula sa Burgos, Ilocos Norte, naroroon ang ating correspondent na si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba yung layunin ng literal live fire exercises na yan at ano yung update? Magandang tanghali, Aga. Layunin ng pagsasanay na ito na depensahan ng bansa laban sa mga dayuhang mananakop. Last line of defense ito pagdating sa labanan sa dagat. At kaya napakahalaga nito para sa bansa. At kanina nagkaroon ng bahagyang pagkaantala dahil nga nakaranas tayo ng katamtaman hanggang malakas na pabugso-bugsong mga pag-ulan dito sa Burgos, Ilocos Norte. Nagsagawa ng littoral live fire exercise dito sa Burgos, Ilocos Norte ngayong araw ang Philippine Marines kasama ang ilang bansa na kasama sa kamandag exercise bilang observers. Ginamit ang dalawang 105mm howitzer ng Philippine Marines at dalawang fire support vehicle. Sa senaryo, layunin ng mga sundalo na pigilan na makadaong ang mga kalaban sa na gustong sakupin ng bansa. Bahagi rin ng pagsasanay nito ang sa isa na sa gawang kamandaga 0824.
na taunang pagsasanay ng Philippine Army o Philippine Marines at US Marines. Nitong araw ng Linggo, October 20, isinagawa din dito sa Fort Marine Makusog Brigade kasama ang United States Marine Corps at Japan Group Self-Defense Force ang humanitarian assistance at disaster response exercise bilang paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Binigyan diin sa pagsasanay ang kahalagahan na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, PCG, BFP, DRRMO, AFP Reservists, gayon din ang pakikipagtulungan ng maraming bansa sa pagtugon sa mga sakuna. Sumasailamin ito sa matibay na samahan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. At samantala ngayong araw aga ay nagsasagawa din ng mga pagsasanay sa Palawan at Ternate, Cavite. Tatagal itong kamandag exercise na ito hanggang sa araw ng Biyernes. At mamaya, ito na ang huling pagsasanay dito sa Ilocos Norte. Mamaya yung ating mga miyembro ng Marines dito sa Ilocos ay maghahanda naman para doon sa aktual na humanitarian assistance, disaster response dahil nga dito sa papalapit na bagyo. Siyan muna ang latest mula dito sa Burgos, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1 na nagsasabi, "Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.